Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iral habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito't? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kaniyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Si Jesus ay hindi tinanggap nang siya'y bumalik sa kaniyang bayang Nazaret. Dito ba sa Quiapo, tinatanggap si Jesus? Dahil tinatanggap natin ang poong Jesus Nazareno, ating purihin at dakilain ang kaniyang banal na pangalan. Tayo ay sumasamba sa iisang Diyos. Tayo ay sumasamba sa anak ng Diyos. At dito sa Quiapo, siya'y ating buong-buong tinatanggap. Amen? Hindi natin nire-reject katulad ng kaniyang mga kababayan sa Nazaret. Ngayon din po ay ating ipinagdiriwang at inaalala si San Ignacio de Loyola na nagsabi na, finding God in all things. Yung makita ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Yun bang makita na ang Diyos ay palaging naririyan kahit na sa maliliit na mga bagay. Kaya nga ang lahat ng bagay ay mayroong purpose sa ating buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, walang kwenta yan. Lahat tayo'y binibigyan ng kaisipang makita ang kabutihan ng Diyos. At ito ang nawala sa kaniyang mga kababayan. Ito ang parang naging maraming katanungan sa mga kababayan ni Jesus. Kaya nga kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ang dami nilang tanong. Hindi ba't ito ang anak ng karpintero?
Kasi ang anak na lalaki noong unang panahon is associated with the father. At si San Jose ay isang karpintero. At lumalabas sa kasaysayan nila at kultura na kung ano ang trabaho ng ama ay siya ring magiging trabaho ng anak. Kaya ine-expect nila na si Jesus ay magiging karpintero along the way. At inassociate din ng kaniyang mga kasambahay at ang kaniyang mga kababayan kung sino-sino yung malapit sa kanya. Hindi ba't iyan ang kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Simon? Kaya nga ito nagiging usapin. Akala ko ba only begotten son? Bakit sabi dito may mga kapatid na lalaki at babae? Kasi noong unang panahon, wala pa ang salitang pinsan. Wala pa ang salitang cousin. Lahat associated in a family ay tinatawag na kapatid. Kaya po ang kanilang mga tanong ay pagtatanong ng isang pagdududa sa isang taong ang presensya'y hindi nila maunawaan. Kaya nga, hindi nila napilit si Jesus na gumawa ng maraming himala para lamang i-validate ang kanilang mga tanong. Hindi nila na-compel, hindi nila napilit si Jesus dahil ang desisyon ay palaging nasa Diyos at wala sa mga taong nagdududa. Ito ang karanasan ni Jesus sa Ebanghelyo. Dahil ang layo-layo ng kanilang mindset sa presensya ni Kristo. Dalawang napakaliwanag na pagkakamali ng pag-unawa ng mga taong nasa paligid niya. Dahil sila'y naniniwala na ang darating na tagapagligtas ay isang makapangyarihan at galing sa isang pamilyang mayroong magandang background. Kaya nga ang tanong nila, saan ba galing ito? Paano natin masasabing ito ang magpapalaya sa bayang Israel? At ang kanilang mindset ay manggagaling sa Jerusalem ang isang political image na magpapalaya sa kanila sa ilalim ng mga Romano. Pero ang lahat ng ito'y wala sa plano ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. 360 degrees, iniiba ng Diyos ang plano ng tao. Kaya nga sa kaniyang karanasan sa kaniyang bayan, ito'y hindi nagpatigil ng kaniyang misyon, bagkus lumakad at nagpatuloy upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagbubukas ng mga himala. Ang paglilimita at kawalan ng tiwala ay humahadlang sa paniniwala. Kaya kung si Jesus man ay hindi kinikilala sa kanilang lugar o sa ibang lugar, pero 100% si Kristo sa bayan ng Quiapo, sa simbahan ng Quiapo, sa dambana ng Quiapo, siya'y kinikilala dahil sa kaniyang himala,
sa kaniyang pag-ibig, sa kaniyang awa, at sa kaniyang pakikiisa sa paglalakbay ng sinumang taong dumadalaw sa kaniya. Kung siya'y hindi natin nire-reject, siya din naman ay yumayakap sa ating lahat. Hindi siya katulad ng kaniyang mga kababayan na nililimitahan ang kapangyarihan dahil sa kanilang kaalaman sa kaniyang buhay at sa kaniyang kasaysayan. Same with us. Hindi tayo huhusgahan ni Kristo dahil sa ating nakaraan o dahil sa ating pinagmulan. Sa Kanya, ang bawat umaga, ang bawat araw ay pagkakataong makita ang kapangyarihan at himala ng Kaniyang ibinibigay sa lahat ng naniniwala. Ito yung ating panghawakan at ito yung aming dasal. Hindi ka po namin nire-reject. Bagkus tanggapin mo kami bilang iyong anak na nagkakasala araw-araw pero humihingi ng kalakasan upang ang iyong biyaya ay aming maramdaman. Tayo ang bagong bayan ng Nazaret at si Kristo'y kinikilala natin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.